Okay, so ito yung EcoFlow Delta 2 Max Portable Power Station. At ang laking tulong nito kung mahilig kang mag-camping at lalong-lalo na kapag nawala ng kuryente, tulad na lang nung binahan na naman kami dito sa Noveleta, Cavite. Pero bago natin pag-usapan kung paano makakatulong sa atin to, subscribe muna para maka 500k na tayo at follow nyo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short reviews pa namin. Quick unboxing lang muna, konti lang naman yung mga kasama sa loob ng box. Yung mismong power station lang din, manual, at ilang mga cables. Now, una muna natin pag-usapan yung solar versus gas generators. Since pwede nga rin natin itong i-charge using solar panels, bakit mo to pipiliin over the typical gas generators? Well, una, andyan yung noise. Gas generators, maiingay yan. Dito halos wala kang maririnig. So kung may emergency na wala ng kuryente, hindi kayo maiingayan, makakatulog kayo ng maayos, at malaking bagay din yan, lalo na kung may bata kayo or may baby kayo. Also, kapag may sakuna, tapos yung maiingay na gas generators ang gamit mo, maririnig at malalaman ng mga kapitbahay nyo na may generator kayo. Hindi ko sinasabing magdamot ha, share your blessings tayo dito. Pero syempre, mas maigi pa rin yung aalamin mo muna kung ano yung sasakto sa inyo or sa pamilya mo, tapos saka ka mag-alok sa iba kung may sosobra. Next dito, no fumes. Gas generators, nagpo-produce yan ng carbon monoxide na delikado sa kalusugan natin. Unfortunately, may mga namamatay talaga dyan. So, kapag gas, you have to make sure pa na nasa well-ventilated area yung unit. Unlike dito na pwedeng-pwede mong gamitin indoors. Isa pang advantage dito, no maintenance. Gas generators, kailangan din talaga niyan ng regular tune-ups and repairs to make sure na working properly yung unit. So, problema yan kung hindi ka marunong kasi kailangan mo pang maghanap ng makakatulong sa'yo. Dito, wala nang ganun at siguro maintenance lang dito, charge and discharge once in a while. Maybe every 1 to 2 months, hindi naman required, pero mas okay na rin para lang sure at hindi siya yung nakatenga lang. Pero that's it. Wala ka nang kailangang intindihin, wala kang kailangang aralin, wala kang kailangang tawagin. Isa ring advantage yung only power ka as long as may sikat ng araw. Now, para lang klaro, sold separately yung solar panels para dito. So, malaki-laking investment din talaga siya. Mamaya babalikan natin yung price. Pero, ang punto ko ngayon, sa gas generator, meron kang unit tsaka lagayan ng gas. Pag naubos na yung gas at wala talagang kuryente sa lugar nyo, wala ka na rin mapagkukunan ng gas, wala ka na rin magagamit. Dito, meron kang unit at meron kang solar panels to charge na parehong portable at again, as long as may araw, makakapag-charge ka. At advantage pa na nasa Pilipinas ka. Kasi alam nyo naman na halos matunaw na tayo dito sa init at lakas ng sikat ng araw. And by the way, baka iniisip nyo rin na solar panels lang yung makakapag-charge dito. Hindi po, pwede rin natin itong isaksak sa outlets natin para i-charge at pwede nga rin kahit sa sasakyan. Now, meron pang ibang mga advantages and also disadvantages itong solar versus gas. At unti-unti nating matatakel yan habang dinidiscuss natin yung iba pang mga features nitong EcoFlow Delta 2 Max, like for example, yung build and design. Kita nyo naman na napaka-modern ng design nitong Delta 2 Max. Meron tayong display dito para makita natin yung power consumption natin and pati na rin yung estimated time of charging. Actually, meron din tayong mobile app. Parehong available yan sa Android at iOS. And laking tulong din kasi pwede nating ma-monitor yung power station wirelessly. Like nung tinest ko to sa ref namin, gabi, and kinabukasan nun, magluluto na ng panghanda sa birthday ng anak ko. So, ang laman ng ref namin, mga karne, cakes, kasi nagawa rin ng cakes ang misis ko. So, medyo kabado siya kasi baka mamaya habang tulog kami, malobat yung power station at masira yung laman ng ref. Sabi ko naman, kaya yan kasi inverter naman yung ref namin, 10 hours lang din yung testing, tsaka pwede nga rin kasing makita sa display kung ilang oras pa yung itatagal nitong power station sa current output. So, nung sinaksa ko to, around 15 to 16 hours yung binigay na estimated time. But since inverter ref nga, syempre tataas din yung power consumption, lalo na kapag binubuksan natin yung ref, kasi nga hahabulin yung lamig. So, buti na lang, meron ding mobile app. Kasi kahit na nung nasa kwarto na ako, patulog na, na-monitor ko pa rin dito kung ilang oras pa yung itatagal ng station kapag tumataas yung power consumption. Now, balik tayo sa power station. Marami rin tayong ports dito for modern tech and gadgets. Meron tayong 4 na USB Type-A ports at big plus para sa akin, itong 2 USB Type-C with up to 100 watts of output kasi nung nawala ng kuryente sa amin, tulong din talaga yung fast charging. Mabilis kong na-charge
na-charge dito yung phone ko, yung laptop ko saglitan lang din, at lalo na nung chinarge ko yung power bank ko dito na may support for 100 watts of input. Sobrang bilis lang at hindi ko na rin kinailangan ng charger. Rekta na dito sa power station. At ang isa pang naging importante at malaking tulong sa amin nung baha ay itong 12 volts na output. Kasi hindi lang kuryente at tubig yung nawala, pati signal wala. So may mga sumasaklolo na bigla na lang hindi makontak, hindi na makapag-update dahil walang signal, walang internet. Pero dahil nga meron ako nito, napagana namin yung router, nakakapag-chat ako, nakakapag-update ako sa mga katabing bayan na meron pang signal, at nasasagot ko pa yung mga kapatid ko kung kamusta na yung pamilya namin. And sure, hindi naman malakas sa kuryente ang routers, so pwede tayong bumili ng mga USB cable para doon, tapos gamitan na lang natin ng mga high capacity power banks. Pero ang sinasabi ko dito, malaking bagay na kumpleto yung mga ports dito para sa mga kakailanganin natin na tech or gadgets. May dalawang handles tayo sa magkabilang dulo para mas madaling mabitbit, pero medyo mabigat to. Well, para sa ganitong klase ng power station, magaan na daw talaga to. Pero mabigat pa rin para sa akin, so dalawang tao yung kailangan bumuhat kung medyo malayo-layo yung pagdadalan mo. Tapos, sa build naman, wala rin akong marereklamo. Very well built itong Delta 2 Max. Solid plastic, yung rubber base, legit na hindi mo mauusod basta-basta, at fire resistant din yung case na yan. Sa mismong battery naman, LFP or lithium iron phosphate yung gamit, which is known for having a very long life. Actually, up to 10 years yung claim ng EcoFlow dito, kahit daw gamitin natin araw-araw. 3,000 complete cycles bago ma-degrade yung battery to 80%, and 6 times longer din daw yan kumpara sa ibang mga power station na may parehong capacity and output. At syempre, meron din yung built-in battery management system for our safety and security. Now, in terms of battery capacity, meron tayong 2 kWh dito sa Delta 2 Max. Gaano kalaki ba to at anong kayang patakbuhin? Well, halos lahat naman ng mga device at appliances natin kaya. Kahit yung mga power tools like circular saw and welding machines pwede. 2,400 watts yung AC output, at kung sakaling kakailanganin talaga, meron din silang X-Boost mode para magbuga to ng up to 3,400 watts. Gaano naman katagal malobat? Sa test ng EcoFlow, sa isang charge daw, kaya niyang magpatakbo ng ref for about 14 hours. Kung router lang, 97 hours. Phones natin, 143 times. Laptop, up to 26 times. At up to 15 hours naman kung TV lang. Now, nung binaha kami at nawalan ng kuryente, pumasok din naman talaga sa isip ko na eto na yung perfect opportunity para subukan to. Kaya lang, ang sakit kasi iba pala yung socket. European sockets pala yung meron dito. So, hindi ako nakapagsaksak ng mga appliances dahil hindi kasya. So, take note nyo yan kung sakaling bibili kayo. Ako, bumili na ako nitong mga adapters para sure na magamit na namin sakaling kailanganin ulit. Pero natest ko pa rin naman to gamit yung ibang mga ports. Bale, nakapag-charge ako ng S24 Ultra, 5,000 mAh battery yan. Isang power bank with 12,000 mAh capacity. At again, ito yung nag-power sa Wi-Fi router namin for around 17 hours. At after ng mga yan, 87% pa yung natira dito. So, parang nakiliti lang siya nun. After nun, chinarge ko naman dito yung MacBook Air ko. Gamit ko ulit yung up to 100 watts na USB Type-C port at full speed niya namang na-charge to. 70 watts yung charging speed ng MacBook. At after mapuno ng MacBook, from 87%, naging 83% na lang yung charge. So, 4% lang yung kain, at sobrang nakakatuwa to sa akin kasi power efficient din yung MacBook. Usually, 2 days kong nagagamit yan. So, ang gandang combo nito. Kasi kung susumahin, 4% lang yung mababawas para makapag-laptop ako for 2 days. Nag-charge ulit ako ng isa pang power bank. This time, mas malaki naman. 20,000 mAh capacity and 6% lang yung nabawas. And finally, kinagabihan nga, dito ko sinaksak yung ref namin. Inverter to, para lang klaro. Nagsaksak din ako ng isang electric fan. Pasensya na akong madumi. Hinayaan ko lang sila magdamag. Also, mention ko lang din na legit na tahimik lang tong power station at mas maririnig mo pa yung hangin na buga ng electric fan kesa dito. And after 10 hours, from 77%, bumaba to hanggang 20%. So kung susumahin natin lahat, ang nakuha ko dito sa isang charge ay 10 hours na ref, 10 hours na electric fan,
17 hours na Wi-Fi router at nakapag-charge din ako ng isang phone, isang laptop, malalaking power banks na may 12,000 and 20,000 mAh capacity at may natira pang 20% na marami pang pwedeng paggamitan. So, para sa akin, ang laking capacity na yan. Kasi kapag emergency naman, magtitipid ka rin eh. Well, ako wala nang ang kuryente eh. Siyempre, hindi na para mag-aircon ka pa. Ngayon, kung talagang malakas kang gumamit, Hindi ako tumitigil gumamit ng kuryente o di kaya malaki talaga yung pamilya nyo, good news naman kasi pwede ka rin bumili nung ino-offer nila na extra battery na may same capacity. 2 kWh din, tapos hanggang 2 yung pwede nyong i-connect dito. So, sa ganung setup, pwede kang magkaroon ng 6 kWh of home backup in total. Now, honestly, wala akong pambili ng ganung klaseng setup. Medyo malaki-laki yan, pero kung iisipin naman, kung kakailanganin mo ng ganung klase ng setup, ibig sabihin marami kang patatakbuhin. Marami kang gamit, marami kang appliances, so marami ka ring pambili. And also, mention ko na nga rin pala na pwede rin tayong bumili ng transfer switch para dito to power up our house. Pwedeng mag-setup ng circuits para i-connecto sa main panel ng bahay natin. Yun nga lang, syempre, kailangan natin ng electrician para dyan. Nga pala, pagdating sa setup process, wala naman. Saksak mo lang yung mga kable ng gamit mo, press mo yung power button, at yun na yun. Wala ka nang gagawin at magre-relax ka na lang. Sa charging time naman, 80% to in just 1 hour and 8 minutes using AC power. Tapos kung sasabayan pa natin yan ng 1,000 watts na solar panel, pwedeng abutin lang ng 43 minutes yung charging to 80%. And yes, pwedeng pagsabayan yung charge, and may iba't ibang options nga tayo para i-charge to. Una nga, pwedeng isaksak sa outlets ng bahay natin, pwede ring bumili tayo ng solar panels, at ito yung best option kung gagamitin mo to pang camping o di kaya sa mga matagalang power outage. Tapos, pwede ring i-charge gamit yung sasakyan mo. Okay, so magkano ba itong EcoFlow Delta 2 Max? Available na to sa website ng EcoFlow Philippines at sa official stores nila sa Shopee and Lazada for okay, so update lang from EcoFlow. Good news to. Magkakaroon daw sila ng promo at discount sa mga susunod na araw. Hindi nila sinabi sa akin yung magiging specific price nitong Delta 2 Max, pero eto raw yung magiging best price at discounts nila for the whole year. So, click nyo na lang din yung link dyan sa may description para sa discounted na presyo, at balik na tayo sa video. And yes, di hamak na mas mahal kumpara sa mga gas generators, pero una, meron tayong 5% discount kapag ginamit natin yung code na EFHWV. Pangalawa, mahaba naman yung warranty. 5 years yung warranty dito, so makakampante rin talaga tayo. At pangatlo, pricey, pero kapag tinignan mo naman kasi yung dami ng features at pati na rin yung mga pros and cons, lalo na pagdating sa safety and noise, para sa akin, sobrang ganda na meron kang ganito. Kung mahilig kang mag-camping, ito rin yung mas ideal para sa'yo. At syempre, pag meron kang mga power outage, malaking tulong talaga. So, kung afford mo naman, I suggest na kumuha ka. Kasi hindi rin naman siya luho. Hindi mo siya bibilin dahil trip mo lang. O di kaya gusto mo lang magyabang na, mga kapitbahay, wala kayong kuryente? Kami meron! Wala naman sigurong ganon, di ba? Di ba? Meron ba? Bibilin mo siya para makasigurado ka. Para masiguro mo na komportable yung pamilya mo sakaling may sakuna. Ako, sabi ko nga kanina, hindi ko pa kaya yung setup na may 2 extra batteries. Pero mag-iipon na ako for a solar panel para just in case na matagal yung pagkawala ng kuryente, malaking tulong din sa amin. After nun, pag yumaman-yaman ako, o di kaya kapag lumaki na yung pamilya, saka ako bibili ng extra. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Again, nasa description yung links para makabili. Kung gusto mo ng sulit TV from Xiaomi, click mo lang to. At kung budget phone naman ang hanap mo, magugustuhan mo to.